At ito na mga idol, yung ating molasses. Napakabigat, sobrang madalawang kilo ata. At ang ating, yan, parang dilaw siya na ano. Yan ito ang lactobacillus serum. So ngayon, i-activate na natin ang serum at pakainin natin ng molasses para pwede na natin gamitin. So ang molasses, ito na yung kanyang magiging pagkain para hindi mamamatay ang good microbes, good bacteria. Sarapin namin. Tapos ito na yung molasses. Wow. Yan. Ihalo na sila. So 1:1 ang mixing, ang ratio nito kapag mag-activate. So ina-activate na natin yung molasses serum para yung bacteria mag-umpisa ng kumain at mag-multiply na sila. Dapat yung matunaw yan, may halo ng gusto. Dahil hindi naman to tatagal, kaya ito medyo yung mga gamit natin, hindi tayo nag-iwas sa contamination kasi hindi naman ito abutan ng 2 buwan, mag-aubos din to. Pero pag i-store natin, ang shelf life nito abutin to ng 2 taon. Pero dapat sigurado, siyempre hindi nakalatag sa lupa, malinis lahat. Yun yung sa commercial natin binibigay. Pero ito, lang, sa sariling gamit, hindi naman to tatagal. Maubos naman to. Pinapakita ko lang sa inyo ang basic na paggawa. Kasi dito sa amin, hindi naman ang mga tao dito sa organic, hindi na nila nakita ang epekto. Pero ako kitang-kita ko. Yung tanim na ginamitan ko ng lactobacillus, walang white fly. Ay, kilala si Kiro. Ikalat natin sila dahil may reaction to. Pag mag-multiply ang at saka sarado, pwedeng sumabog ang seedlan. Napaka-concentrated nitong ating lactobacillus. So itago lang natin sa malamig na lugar. Tama lang ang init.
Malaman natin pag ano na buhay na sila lahat kasi ano pa, bumubula pa. Ito yung ginagamit laban sa mga poultry, yung may maamoy, may ipot na manok para hindi bumaho. Ito lang yung ginagamit yan, spray. I-dilute lang sa 100 ml bawat 16 litro ng tubig. Baka pasukan ng langaw, maraming langaw. Bango-bango mga idol. Parang yung candy na karamel ng unang panahon. Tatiyan natin kasi kwento. Sobra 4 na litro. Ay, 3. Yan grabing reaction nila Kasi nga buhay na buhay ang bakterya. Diyan natin malalaman na buhay na buhay talaga ang bakterya. Pag walang tigil ang bula. Diyan mo lang naman makikita ang bakterya sa bula nila. Hindi mo naman yan makikita pati kanilang mga kamay at paa pag wala kang microscope. Kaya dito na lang natin ibase sa bula. Yan At kapag hindi kayo marunong gumawa nito, pwede din naman to kasi madali mo lang ako makagawa. May molasses tayo dito na bali 60 kilos ang available na molasses. Tapos yung gatas ng kambing may mabibilhan naman sa kabilang barangay, kabilang bayan. Yun lang, siyempre may presyo din yan. So matagal ko din to pinag-ensayuhan noon. So nung nag-aaral pa ako. At saka sa mga seminars. Yan. So pag mag-spray tayo sa ating pananim, gulay at talong, kuha lang tayo nito kahit 50 ml. Pero mas maganda talaga idilig ito sa lupa dahil ang lactobacillus, mga good bacteria, good microbes. Pag sa dahon kasi na magiging birding ang dahon na inyong halaman, ngunit ilang araw lang magbabago din. Pero pag sa lupa ninyo itira, magpaparami doon ng lactic acid. So tataba ang lupa at yun na yung maging pagkain ng inyong mga halaman. Ito yung ginamit ko noon year 2018 hanggang 20 na ako sa 200 kilos na harvest ay
Mga 1 kilo lang yung class B. Halos puro straight, puro good. Zero white fly. Ang shoot borer ay siguro sa 200 kilos, ano na, manghina kapag may 5 piraso ka makuha. So itong ginamit ko noon. Tapos ang gatas nito, hindi to gatas ng baka, ano, dapat kambing. Kasi may insecticidal property yung gatas ng kambing. Ayaw ng whitefly lumapit sa amoy ng kambing. So pag hindi natin nabuksan yan, ang posibilidad na sasabog, dapat singaw lang. Yan o, may ganun siya. Yan. Oh. Huwag natin isara ako ng husto. Yan. So ilagay natin ito sa malamig na lugar para magpatuloy sila sa pagpadami. At hanggang buhay ang bakterya, ang lactic acid dyan, magpapadami sila ng magpapadami. At ito naman ay pwede natin gamitin bilang pang ferment sa kung ano gusto natin i-ferment para mabilis nila ma-extract yung compounds o nutrient ng materials natin. So for example, gagawa kayo ng nitrogen content ng tsaa, like for example Paragis tea, so good for nitrogen. Haluan nyo nito para madaling ma-extract. Tapos paglatag niyan sa lupa, mabilis silang dumami dahil sa lactic acid. Ito na lang muna, at abangan lang ninyo sa mga ano, kasi marami pa tayong gawin. Ito na muna ang video natin. Mahaba na gusto. God bless.